Sinasabi mo bang ginamit mo lang ako? Tanong ni Mika. Sa sobrang pagpipigil niya sa galit, hindi niya na namalayan ang pamamasa ng kanyang mga mata. Hindi pa ba halata, Mika? Sa tingin mo ba, hahayaan ko makasal sa isang tulad mo? Tanong ni Steve habang hawak nito ang tuwalya na nakatapis sa bewang nito. Ginamit lang kita para mapalapit sa kapatid mo. At kung nagtatanong ka kung alam ni Amanda ang tungkol dito, oo, alam niya. Ngumiti si Amanda sa kanya at umayos ng pagkakahiga na tila ba nagmamayabang pa. Walang iya kayo. Nakakadiri kayo. Nakakadiri ka. Ang bababoy niyo. Sigaw ni Mika at pinanlisikan ng mga matang dalawa. Lalong-lalo na ang kanyang kapatid. Mas nakakadiri ka? Tignan mo nga yung itsura mo. Nang aasar na sambit ni Amanda at nag-ikot ng mga mata. Huwag ka na magtaka kung mas gusto ng fiancé mo na makasex ako kesa sa'yo. Kasi ang pangit-pangit mo. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng pwede kong maging kapatid, ikaw pa ang binigay sa akin. Hindi na naituloy ni Amanda ang sasabihin nang lumapat sa kanyang pisngi ang palad ng kapatid na si Mika. Sa sobrang inis niya, buong pwersa niya itong sinampal. Sandali siyang nagulat sa kanyang ginawa. Pero naisip niyang nararapat lang ito sa pagpapahirap sa kanya magmula pa lang nang tumira siya sa mansyon ng Kastilyo. Did you just slap me? Nanlilisik ang mga matang tanong ni Amanda habang sinasalat ang namumulang pisngi. Oo, at uulitin ko pa yon. Tugon niya, sabay sinampal ang kabilang pisngi nito. Pagkatapos ay sinampal niya rin si Steve nang makalapit siya dito. My father will hear about this! Singhal ni Amanda. Our father? Tatay ko rin siya. Pero tangina, wala na akong pakialam kung itakwil niyo na ako ng tuluyan. Mariin niyang tinignan ng dalawa at saka marahas na nagpunas ng luha. Magsama kayong dalawa, mga walang puso! Mga baboy! Pagkatapos niyang bitawan ng mga salitang yon, agad na lumabas siya ng kwarto at tumungo sa kung saan siya dadalhin ang kanyang paa. Out of nowhere, bigla siyang napadpad sa pinakamalapit na bar. Ikakasal na sana siya kinabukasan. Pero halata namang hindi na yun mangyayari. Dahil sa galit at pighati na nararamdaman, umorder si Mika ng isang bucket ng alak at nilaklak yun mag-isa. Uminom na lamang siya ng uminom hanggang sa ilang oras na ang lumipas. Hanggang sa may lumapit sa kanyang lalaki. Sa sobrang kalasingan, gumigewang na hinarap niya ito. Will you marry me? Hindi niya alam ang sunod na nangyari nang tuluyan na siyang nilamon ng alak at natagpuan niya na lamang ang sariling walang saplot kinabukasan. At hindi lang yun. Kundi katabi niya rin ang isang makisig at gwapong lalaki. Sa hindi alam na kadahilanan, hindi siya nataranta dahil hindi na yun bago kapag siya'y nananaginip. Tinitigan niya na lamang ang lalaki hanggang sa nagising ito. Oh, hello wife. Good morning to you. Biglang bati nito sa kanya. Napangiti si Mika sa lalaki. Sana 'di ba? Totoo na lang tong nakikita ko. Para may asawa akong ganito kagwapo at kakisig. Pero totoo ako. Kinasal tayo kagabi. Tugon nito, kaya napahalakhak siya ng malakas. Ganito na ata ako kadesperada kasi mukhang halos tunay na ang panaginip ko, oh my God. Ani Mika sa sarili, sa gitna ng kanyang pagtawa. Pagkatapos na nangyari kahapon, matatawa ka na lang talaga sa galit, Mika. Ngumiti ang lalaki sa kanya
bago nito hinaplos ang kanyang pisngi. Napangiti siya sa ginawa nito subalit unti-unti nang rumihistro sa sistema niya na baka hindi nga panaginip ang nangyari. Wait, sandali. Totoo ba to? Tanong niya. Umikot ang paningin niya nang magtangka siyang bumangon. Oh shit! Please, sabihin mo na nanaginip lang ako. Sorry, pero hindi ka nananaginip. Totoo ang nakikita mo ngayon. At totoong kasal na tayo. Sagot nito, kaya napasinghap siya. Sinalat ni Mika ang ulo at napasabunot sa kanyang sariling buhok. Nagbibiro ka lang, di ba? Sabihin mo nagbibiro ka lang. Nakangiting ipinakita ng lalaki ang singsing sa palasinsingang daliri nito. I am not. Pwede mong tignan ang singsing sa daliri mo para i-check kung nagbibiro lang ba ako o hindi. Shit! Anas ni Mika at hinarap ang kanyang kamay. Kagaya nito, may singsing na rin siya sa kanyang palasinsingang daliri. Anong kalokohan ang ginawa ko? Inalok mo ako ng kasal kagabi at pumayag ako. Fortunately, naghahanap ako ng babaeng pakakasalan ako kaya pumayag ako. At oo, palagi ako may dalang singsing just in case may mahanap ako. So can I call you my wife now? Nasa table na ang marriage contract natin. Sunod-sunod na wika nito, kaya lalo na lamang siyang nagulat sa mga pangyayari. Natulala na lamang si Mika sa kawalang paniwala. Tinangkapan niyang kurutin ang sarili ng ilang beses, pero nananatili pa rin ang gwapong nilalang sa harap niya na ngayon ay nagsasabing asawa niya. Bakit ka pumayag sa alok ko magpakasal? Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kapangit? Ni walang curve yung katawan ko. Dapat di mo ako pinatulan. Ang gwapong tulad mo, hindi dapat sumasama sa babaeng katulad ko. Huli na ang lahat para doon. Dahil kasal na tayo, Mika. And besides, I enjoyed our honeymoon last night. Tudyo pa nito kaya napatakip siya ng pisngi. Panigurado namumula na siya ngayon. Nag-honeymoon na tayo? Tapos hindi ko man lang naalala? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Mika. Saan ko ba nilagay ang utak ko kagabi? Napahalaka kang lalaki sabay ngumisi sa kanya. Kung hindi mo naalala, pwede naman nating ulitin. Nahihiyang napatingin si Mika sa lalaki at napangiwi. Gagawin? Ulit? Hindi ko nga alam pangalan mo. Zhao Volkov. That's my name. So pwede na ba natin gawin ulit? Wait. Napatakip ng katawan si Mika. Pagkatapos kitang alokin ng kasal, may sinabi pa ba akong hindi mo dapat malaman? Tungkol sa kupal mong fiancé, na nakipag-sex sa kapatid mong malandi, at sa pamilya mong palaging pinaparamdam na outsider ka? Yes, alam ko na lahat. Sagot nito. Sa inis ni Mika sa sarili, pinagtatampal niya ang bibig. Hanggang sa pinigilan siya ni Zhao. Huwag mo saktan ang sarili mo. You had been through a lot. Besides, I enjoyed kissing these lips of yours last night. At bilang asawa ko, ako na nagmamay-ari nito. Nakangiting wika nito sabay tinitigan ang kanyang muka. Lalong-lalo na ang kanyang mga labi. Hanap ako ng hanap na mapapangasawa. Sa bar lang pala ako makakahanap? Akalain mo yun? Ang sagot na mismo ang lumapit sa akin. Napatitig siya sa lalaki at napailing-iling sa pagkamangha. Grabe, para kang hinulma ng maigi ni Lord. Ang gwapo-gwapo mo. Mas gwapo ka pa sa fiancé kong iniyakan ko kahapon ng todo, kahit di na naman deserve. Aside from wanting to continue this honeymoon with you, gusto mo bang maghiganti sa kupal na yon? Anong ibig mong sabihin? Unti-unting umisi si Zhao. Just say yes, and you'll see. Ang tanging gagawin mo lang, pahintulutan ako. Yun lang. Huwag ka na mag-isip ng kung ano. Isipin mo na lang, gusto mong gumanti at ako ang gagawa nun para sa'yo.
Tinitigan niya ang mga mata ni Zhao at naghahanap doon ng sagot. Pero ang tanging nakikita niya lamang doon, temptasyon na pahintulutan si Zhao para maghiganti sa kanyang ex-fiancé na si Steve. Sabihan mo lang ako at gagawin ko yon. I'll do it in a heartbeat for you, Mika. Dugtong nito na mas lalo lamang naging dahilan para pumayag siya. Really? Then do it. Sagot niya nang walang bahid na pag-aalangan. Ipaghiganti mo ko. Gladly, baby. Kung gusto mo na maglakad-lakad sa bahay, you can. Kung ano nakikita mo dito sa bahay, sa'yo na rin yun simula ngayon. Saad ni Zhao at hinalikan siya sa pisngi. Tumayo na ito at nagbihis. Agad na pabalikwas si Mika at napatingin sa paligid. Sinasabi mo bang wala tayo sa hotel? At nasa bahay mo? Mansyon. Pagtatama nito sabay kumindat sa kanya. Mansyon ko. Pagkatapos mo akong pakasalan, inuwi agad kita kagabi. At wala akong maalala sa nangyari. Kundi ba naman ako tanga para maglasing ng todo? Hey! Don't say that, baby. Di ka tanga. Ang ex-fiancé mo ang tanga para gawin yun sa'yo. Pero, let's look on the bright side. Pinakasalan mo ko dahil sa ginawa niyang panuloko sa'yo. Siguro nga, kailangan ko magpasalamat sa kanya. Pero bago yun, kailangan ko munang ibigay ang hinahanap niya. Anito, sabay nakangising humarap sa kanya. At ano naman yun? Tanong ni Mika, dahil wala siyang idea sa kung anong posible nitong gagawin. You'll see. Sagot nito at lumapit sa kanya para haplusin ang kanyang muka. Hindi dapat sinasaktan ng babaeng katulad mo, Mika. Magsisisi siya kung ba't niya yun ginawa sa'yo. Hindi nakasagot si Mika at tinitigan lamang ito. Kung malas siya buong buhay niya sa poder ng ama, pakiramdam niya sa mga oras na kasama niya si Zhao, tila napakamakapangyarihan niyang tao. So, magpahinga ka lang dito at babalik ako mamaya. Sisiguraduhin ko matutuwa ka sa paghihiganting gagawin ko para sa'yo. Yumuko ito para halikan ng kanyang noo. Okay. Pagsang-ayon ni Mika, nang wala siyang sagot na naisip para dito. At aaminin niya, she was looking forward to his revenge. At di lang yun, komportable siya kapag kasama niya si Zhao. Kahit hindi niya pa ito kilala ng lubusan. Umalis si Zhao pasado 11:00 na umaga at di pa rin ito nakauwi nang dumating ang hapunan. Kaya naman kumain na siya mag-isa ng pagkain na hinanda ng chef para sa kanya. Abala siya sa pagkain nang dumating si Zhao. Agad itong humalik sa kanyang pisngi at umupo sa tabi niya. Gusto mo ba malaman kung anong ginawa ko sa kupal mong fiancé? Tanong nito, kaya napatango siya sa kuryosidad. I cut my partnership with their business. And ganun lang. Their business will go downhill in an instant. Ako lang naman ang dahilan kung ba't lumago at nagpatuloy ang negosyo nila. May nahanap na agad akong supplier for my main business. Pagbibigay alam nito. Dahilan para mapatigil siya sa pagkain. Ano? Tanong ni Mika nang hindi pumasok ang mga impormasyon na sinabi ni Zhao sa isipan niya. So, ang family business nila mawawala na? Nang ganun lang? Yes. Di ba sabi mo gusto mong maghiganti? I did it. Si Steve ang heir ng family business nila. Tinigil ko ang partnership sa kanila dahil sa ginawa niya sa'yo. As an heir, kailangan mo talaga mag-ingat palagi. Problema niya na ngayon kung paano igagapang ang negosyo nila. Oh my God, Zhao! Nung sinabi mong ipaghihiganti mo ako, akala ko sasapakin mo lang siya. At babahira ng dugo ng kupal na yun ang kamay ko? No. Ngayon, magsisisi siya kung ba't niya ginagawa ang asawa ko. Ngumisi si Zhao at tumitig sa kanya. Sana hindi ka patapos kumain dahil gusto kong kasama ka sa pagkainan.
Napangiti si Mika at ipinaghain ito ng kanin. Swerte mo, malakas akong kumain, kaya hindi pa sapat na nakain ko kanina. At yun ang gusto ko sa'yo, Mika. Hindi ka nag-aalala sa timbang mo. Di gaya ng mga supermodels na mga nakilala ko. Yun din ang isa sa mga dahilan kung ba't ayaw ko mag-asawa ng supermodels. I like my wife healthy. Naalala ni Mika ang nangyari kagabi kaya napasimangot siya. Talaga bang hindi mo pinagsisisihan na pinakasalan mo ko? Sa pagkakaalam ko, walang may gusto sa akin. Si Steve lang ang nagpakita ng motibo pero ginamit niya lang pala ako. Bago ko pala in-announce ang pagkalas ko sa partnership, pinasalamatan ko si Steve. Kasi kung di dahil sa kanya, wala ka sa harap ko ngayon. At saka kung ayaw ng mga tao sa'yo, hindi ako kabilang sa kanila. Wika nito sa hakumindat. Huwag ka mag-alala sa pagkalas ko sa partnership. Hinihintay ko lang naman matapos ang kontrata sa susunod na linggo. At hindi na ako magre-renew pa sa kanila. Ganon pa rin ang mangyayari kahit na hindi kita nakilala. Hindi ko lang naisip na mas magiging masaya ang araw ko. Dahil may magiging isa pa akong dahilan. And thank you for asking me to marry you, Mika. Hindi napigilan ni Mika ang pagngiti. Nako, Jow. Parang nambobola ka na eh. Don't do that. Kapag nahulog ako, tignan mo. Problema ba yun? E di sasaluhin kita? Gusto mo pa ipaghiganti rin kita sa pamilya mo? Alok bigla ni Jow kaya napaisip siya. Gagawin ko yun kung may pahintulot mo. Hindi agad nakasagot si Mika. Jow, kung gusto mo lang naman, Mika, ang tanging gagawin mo lang hilingin yon at gagawin ko yun agad para sa'yo. Anito, sabay nagpatuloy na sa pagkain. Napatitig si Mika sa gwapong lalaki. Habang kumakain ito sa tabi niya, si Jow ang tagapagligtas niya. At kailanman, hindi pumasok sa isip niya na bibigyan siya ni Lord ng isang lalaking handang sumagip sa kanya at ipaghiganti siya dahil sa nakaraan niya. Ito pa lang ang taong nagtrato sa kanya na mabuti at parang tao. Thank you, Jow. Wika ni Mika. Makalipas ng ilang minutong katahimikan. I appreciate it. Really. Ikaw pa lang ang gumawa ng ganitong effort para sa akin. Sandaling tumitig si Jow bago humulma ang matamis ng ngiti nito sa labi. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Mika. Gagawin ko ang lahat ng mga kagustuhan ng asawa ko simula ngayon. Gustong tumugon ni Mika subalit wala siyang kataganan na hanap para ibalik dito. Kaya naman hinayaan niya na lamang itong kumain ng payapa. Pagkatapos nitong kumain, dumiretso na ito sa banyo at naglinis ng katawan. Dahil naiilang pa siya, nanatili siya sa labas ng kwarto at umupo sa hagdan. Binusog niya na lamang ang sarili sa ganda ng istruktura ng mansyon mula sa ikalawang palapag habang naghihintay. Mika, bakit ka nakaupo dyan at wala sa kwarto natin? May problema ba? Tanong ni Jow nang makalabas ito. Nakatapis lamang ito ng tuwalya at lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung allowed ba ako sa kwarto mo. Sa bahay namin kasi, hanggang pinto lang ako. At hindi ako pwedeng pumasok sa kwarto ng iba. Lalo na sa kwarto ni Amanda. Pagkwento niya rito. Base sa reaksyon na binigay ni Jow, mukhang alam na nito ang tungkol doon. Naikwento mo nga sa akin yun kagabi. Napangiwi si Mika at bahagya siyang nahiya sa lalaki. Ganun ba talaga kadami ang naikwento ko sa'yo sa sobrang kalasingan? Simula nang ipakilala ka ng papa mo sa stepmom mo, hanggang sa ginawa ng ex-fiancé mo sa'yo. Sagot nito, kaya tuluyan na siyang nag-iwas ng tingin. Ngayon ko lang napagtanto na 24 hours pa lang kitang kilala. Pero parang batid ko na lahat ng pinagdaanan mo. At pinakinggan mo lahat ng hinaing ko mula pagkabata. Sabi ko nga maling desisyon na maglasing. Natatawa ngunit napapailing na saad ni Mika.
Masaya naman ako nalaman ko ang lahat ng yun, Mika. Yun ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakasalan ko. Oo, lasing na rin ako ng konti. Pero sigurado pa rin ako ikaw ang gusto kong pakasalan. Actually, niligtas mo ako sa hassle ng mga date sa hinaharap at posibleng failed relationship or marriage. Wika nito sabay ngiti ng malawak. Ipagpalagay mo na lang na we are each other's savior, Mika. Humugot ng malalim na paghinga si Mika bago hinarap si Jao. Pero hindi mo deserve ng babaeng katulad. Hindi na naituloy ni Mika ang kanyang sinasabi nang siniil siya nito ng halik sa labi. How about every time you said lowly of yourself, I'll kiss you to stop? Suhestyon nito at tinitigan ng kanyang mga mata. Lumaki kang minamaliit mo ang sarili mo dahil sa pamilya mo. Ngayong may bago ka ng pamilya, hindi ko yun hahayaan at babaguhin ko ang pagtingin mo sa sarili mo, Mika. Trust me, I will make you the happiest of wife. Pero paano ako? Hindi ko yun kayang gawin sa'yo. Hindi ko nga alam kung mapapasaya kita eh. Ani Mika at yumuko. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong pinapasaya mo ako ngayon, Mika? Di ko alam. Tinitignan pa lang kita, masaya na ako. You are a breath of fresh air to me, and I need it. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Halika na sa kwarto natin at pagpahinga. Kasi alam ko napagod kita kagabi. Biglang namula ang pisngi ni Mika, pero hinayaan niya si Jao na dalhin siya sa kwarto. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya nag-isip ng kung anong negatibong bagay tungkol sa kanya. At dahil yun kay Jao, ang hindi niya lang naisip ay ang posibleng pagtitig sa mukha ni Jao habang katabi ito. Dahil imposibleng hindi niya ito titigan. Masaya akong tinitignan mo ako ng ganyan. Pero baka kung hayaan kita, hindi ko mapigilan ng sarili ko, Mika. Ginigising mo ang pagkalalaki ko sa pagtitig sa akin. Anito, kaya biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Dali-dali siyang umiwas ng tingin at humarap sa kabila. Maya-maya, naramdaman na lamang niyang hinalikan ni Jao ang ulo niya. Alam kong ipinaghiganti kita sa kupal mong ex. Pero gusto mo bang ipakita sa kanyang mali ang ginawa niya sa'yo? Biglang tanong ni Jao, kaya napabaling siya dito. Anong ibig mo sabihin? Naisip kong dalhin kita bukas sa office para makaharap mo si Steve. Sigurado ako magmamakaawa yun sa harap ko bukas. Gusto mo ba makitang lumuhod siya at magmakaawa? Hindi tumugon si Mika at nag-isip. Aaminin niya. Hindi yun pumasok sa isip niya kanina. Pero hindi yun masamang suhestyon para kumplituhin ang paghihiganti niya. I mean kung gusto mo lang naman. Kung hindi, isama mo ako. Gusto ko makitang magsisi siya sa ginawa niya sa akin. Napangisi si Jao sa kanya bago tumango. That's my wife. Napangiti na lang si Mika doon at naging payapa ang kanyang pagtulog. Yun lamang ang unang pagkakataon na natulog siyang hindi kinamumuhian ng buhay niya. Kinabukasan, nagising siya ng maaga upang mag-asikaso. Naghanda siya ng konti para magmukhang presentable dahil kasama niya si Jao. Nang makarating sa kumpanya, sumabay siya sa pagpasok kasama si Jao at halos nagtitinginan ng lahat sa gawin niya. Bakit sila nakatingin sa akin? Tanong ni Mika. Mas lalo siyang sumiksik upang magtago sa malapad na likod ni Jao. Kasi alam nila na ikaw ang asawa ko. Dali-daling hinawakan ni Mika ang buhok. Alam nila o pinaalam mo? Gusto mo bang masabunutan ako? Sa gwapo mong yan, sure ako marami nagkakagusto sa'yo dito. At sa tingin mo ba hahayaan ko mangyari yon? Hindi, Mika. Hanggat asawa mo ko, hindi ko hahayaang saktan ka ng kung sino man
dahil hindi ko yun palalampasin. Pagtitiyak nito at iginiya siya patungo sa elevator. Pinindot nito ang top floor. Handa ka na bang harapin ang kupal mong ex-fiancé? Nakatanggap ako ng mensahe kanina. Na kanina pa raw siya naghihintay sa taas. Sa office ko. Kanina pa? Ba't di mo sinabi sa akin? Natatarantang tanong ni Mika. Akmang titignan niya pa ang sarili sa refleksyon niya sa elevator. Subalit pinigilan siya ni Jao. Baby, you are fine. You look beautiful. Hindi ko pa narinig yan mula sa iba kundi sa'yo lang. Kaya salamat. At sasabihin ko sa'yo yun araw-araw simula ngayon. Dahil yun ang totoo, Mika. Maganda ka. At isang dakilang tanga si Steve para sayangin niya isang babaeng katulad mo. Muling puri ni Jao bago tuluyan ng bumukas ang elevator. Mula pa lamang sa kanilang kinatatayuan sa loob, nakita niya na agad si Steve at nagtagpo ang kanilang mga mata. Subalit hindi lamang yon ang kanyang kinainis, kundi kasama rin ito ang kanyang walang pusong kapatid na si Amanda. Automatic na tumikwas ang kilay nito, kaya mas lalo lamang siyang nainis. Mr. Volkov, please. Panimula ni Steve at binaliwala ang presensya niya. Hindi ito pinansin ni Jao at sa halip, iginiya siya nito palabas ng elevator hanggang sa malampasan nila ang dalawa. Kaya ba hindi mo tinuloy ang partnership sa family business namin dahil kay Mika? Biglang tanong ni Steve, dahilan para sabay silang matigilan ni Jao mula sa paghakbang palayo. Siya ba nagsabi sa'yo na wag nang ituloy? Nagpipigil ng galit na nilingon ni Jao si Steve. Bakit? Para sa'yo, Mr. Guzman? Ano sa tingin mo dahilan ko? Kung si Mika ang dahilan, posibleng sinisiraan niya ako si Mr. Volkov. Hindi totoo ang mga sinabi niya. Siya ang nagsumiksik sa akin una pa lang. Ipinilit niya ang sarili sa akin, kahit na sinabi kong wala siyang mapapala sa akin. Isa siyang malanding babae na. Tuluyan nang hindi na ituloy ni Steve ang salitang binitawan nang binigyan siya ni Jao ng isang malakas na suntok sa panga. Dahilan upang mapasubsob ito sa sahig. Disrespect my wife again, and you will regret it for the rest of your life. Naging mabait pa ako nang tinigil ko lang ang partnership sa family business niyo. Kasi kung hindi, baka ipinaalam ko sa buong clothing industry dito sa Pinas na huwag ka ng pagkatiwalaan sa negosyo niyo at tuluyan kayo masama sa blacklist. Huwag mo ako sinusubukan dahil handa akong gawin yun anumang oras, Mr. Guzman. Tinignan niya ang reaksyon ni Steve at wala siyang naramdamang kahit ano kundi galit. Sa totoo lang, kundi niya pipigilan ng sarili baka nabugbog niya na ito. Humihingi ako ng tawad. Dali-daling wika ni Steve at lumuhod sa harap niya. Humihingi ako ng tawad kay Mika. Kaya please, Mr. Guzman, bawiin niyo ang desisyon niyo tungkol sa partnership. Napaikot na mga mata si Amanda. Oh please, Steve. You can supply for another clothing business. Pwede ka rin magtrabaho sa JLC. Kaya tumayo ka dyan. At huwag kang lumuhod sa isang taong katulad niyan, it's not worth it. At sa tingin mong pagpatol sa fiancé ng kapatid mo worth it? No wonder. Hindi ka pinili ni Isaiah pakasalan. How dare you talk back to me? Nakalimutan mo ba kung sino ako, ha? Galit na sumugod sa kanya si Amanda upang gumante. Subalit, agad itong pinigilan ni Jao. Lay your hands on my wife, and you will lose the reputation you built so hard for yourself, Amanda Castillo. Hindi lang mga katulad ni Steve ang kaya kong banggain. Kahit na isa ka pang tagapagmana ng isang sikat na modeling agency, kayang-kaya kong sirain ang buhay mo. Banta ni Jao. Mariing tinagpo ni Amanda ang mga mata ni Jao bago ito nang aasar na humakbang palayo at nang hahamon na tumingin sa kanya. At sa tingin mo, ganon kaganda ang buhay mo dahil pinakasalan ka ng isang Jao Volkov? Para sa akin, isa ka pa ring anak sa labas.
Isa kang walang kwentang babae na nagmanas sa nanay mong malandi. Isa kang sampid. Hindi na napigilan ni Mika ang sarili. Binigyan niya ito ng malakas na sampal sa pisngi. Nabuhay akong apid dahil sa inyo ng nanay mo. Ngayon, hindi ko nahahayaang gawin mo pa yun sa akin. Asik ni Mika at lakas loob na hinarap si Amanda. Yun ang pinakaunang beses na ipinagtanggol niya ang sarili at nakaramdam siya ng kung anong tuwa para sa kanyang sarili. Ibibigay ko sa iyo ang araw ngayon. Hindi ko hahayaan na hindi ako makakaganti sa iyo. Yan ang tandaan mo. Banta ni Amanda at tinalikuran si Steve. Nang tinawag nito ang lalaki, dali-dali itong napatayo at sumunod sa kanyang kapatid. Nang mawala na ang mga ito, tila parang nawalan siya ng lakas at bumigay ang kanyang tuhod. Buti na lamang, nasalo siya ni Jao. Okay ka lang ba? Tanong ni Jao at dahan-dahan siyang iginiya nito papasok sa opisina at pinaupo sa sofa. Habol-habol ni Mika ang hininga ng sumagot. Hindi. Pakiramdam ko mahihimatay ako kanina sa takot. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo na wala kang dapat ikatakot, Mika. Totoo ang mga narinig mo kanina. Kaya kong patumbahin ang pamilya Castillo kung gugustuhin mo. Pero hindi ko yan gagawin hanggat walang pahintulot mo. Saad nito at binigyan siya ng malamig na tubig. Ikinalma niya ang sarili sa pamamagitan ng paghugot ng malalim na hininga. Okay na ako, Jao. Salamat. Sinasabi ko sa'yo. Muntik na ako mawalan ng bait kanina. Gusto ko na nasakalin ang kapatid ko sa galit. Hindi lang dahil sa sinabi niya sa akin kanina, kundi sa lahat ng ginawa niyang pang-aapi sa akin simula nung mga bata pa kami. Ako pa man din ang mas matanda sa kanya. I know. Naikwento mo sa akin yan bago tayo ikasal. But I swear, you look hot when you slap your sister, baby. Natatawang wika nito sabay ngumiti sa kanya. Alam mo, kung sasampalin mo rin ako ngayon, magpapasalamat pa ako. Di ko alam, Mika. Naaadik ata ako sa'yo. Nagtatakang napatingin siya kay Jao at nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Seryoso ka ba? Oo. At gusto kitang halikan ngayon. Saad nito, sabay lapit ng muka sa kanya. Kaya nalasing siya sa temptasyon habang nakatingin kay Jao. Kahit sinong babae, gugustuhin nitong halikan. Pero hindi ko yun gagawin kung hindi mo ako pahihintulutan. Sa totoo lang, nasa wisyo pa ako nung kinasal tayo. Pero nung may nangyari na sa atin, doon na ako tinamaan ng alak. Wala din ako maalala sa part na yun. So patas lang pala tayo. Wala pala akong dapat ikahiya. Natatawang wika ni Mika sabay palakpak. Iginala niya ang tingin sa opisina bago binalik ang atensyon sa lalaki. Di pa rin ako handa para doon. Kung okay lang sa'yo. Okay lang, huwag ka mag-alala. Kahit nga wag natin gawin ulit, ayos lang. Nagtatakang naikiling ni Mika ang ulo. Talaga? Kahit na hindi natin gawin? Kaya mo ba yon? Lalaki ka, Jao. Naiintindihan ko may pangangailangan ka din. Alam ko. Pero kung ayaw mo, irerespeto ko yon. At kung sa iba lang naman ako magpaparaos, hindi na lang. Hindi ko man maalala ang nangyari sa atin kagabi. Pero nararamdaman ko nilubos ko lahat ng mga oras na yon. Napangiti siya kay Jao. At lalo lamang siyang humanga sa lalaki. Hindi niya pa rin kayang tawagin ito bilang asawa niya. Sinabi ko lang na hindi pa ako handa. Hindi ko naman sinabing hindi ko na gustong, alam mo na, mangyari yon. Tumahimik lamang si Jao sa kanyang tabi. Kaya nilikon niya ito para mapagtantong nakangiti ito sa kanya. I appreciate you considering it. Pero totoo, ayos lang, love. Makakahintay ako kahit ilang taon pa yan. Hindi napigilan ni Mika ang kanyang kilig. Nabuhay siyang walang rumerespeto sa kanya sa pamilya Castillo. Subalit,
Pinuna naman ni Zhao nang walang hinihinging kapalit. Alam mo, swerte ang babaeng tunay mo mapapangasawa. Bakit? Sa tingin mo ba swerte ka? No, hindi ko tinutukoy ang sarili ko. Of course, pinakasalan mo lang ako kasi nalasing tayo. Ang tinutukoy ko yung babaeng para sa'yo. You are going to ask me for annulment, don't you? Paninigurado ni Mika. Biglang natigilan si Zhao subalit napakibit-balikat lamang ito bago umupo sa CEO's chair. Zhao, manghihingi ka naman ng annulment, diba? Please sabihin mo hindi mo tototohanin tong kasal natin. Kakakasal lang natin, gusto mo na agad ng annulment. Ganon mo ba talaga ako, hindi ka gustong maging asawa? Hindi ganon ang ibig kong sabihin. O ano? Tanong nito at bahagyang tumaas ang boses. Nang mapagtanto nito ang ginawa, napabuntong hininga si Zhao. No, I don't mean to raise voice at you. I'm sorry. Okay lang. Sagot ni Mika at umayos na upo. Nag-aalalang tumingin siya sa lalaki at malungkot na napangiti. Nag-aalala lang ako sa matatanggap mong criticisms. Kailangan nating aminin na hindi ka lang basta-basta negosyante. Zhao, sikat ka at successful na businessman. At hindi ba karapat-dapat na magpakasal ang isang sikat at successful na businessman sa isang babaeng katulad mo? Biglang nawala ng kataga si Mika. Zhao, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Tiga mo naman ako, oh. Hindi ako ang babaeng karapat-dapat sa'yo. Anak ako sa labas. Isa akong babaeng walang pangalan. Isa akong outsider, outcast. Kailangan mo ng babaeng capable, yung matutulungan ka sa tinatahak mong career. At alam nating pareho na hindi ako yun. Paano mo nasabi hindi ikaw? Kasi hindi ikaw ang taong mahuhulog sa isang tulad ko. You have to admit na gusto mo lang ako makasama sa ngayon kasi naaawa ka sa akin. Na pinakasalan mo lang ako kasi gusto mo akong tulungan. Pero hindi mo nakikita ang sarili mong nahuhulog sa babaeng katulad ko. Zhao, admit it. Pagkatapos ng kanyang sinabi, hinintay niyang magsalita si Zhao upang malaman niya ang saloobin nito. Subalit, katahimikan lang ang natanggap niya mula sa lalaki. Na-appreciate ko ang ginawa mong pagtulong sa akin kanina. Kung wala ka, baka hindi ako nagkalakas loob na harapin ang ex-fiancé ko at kapatid ko. Sa ngayon, mas mabuting umuwi na muna ako at hayaan kita magtrabaho. Ani Mika at lumabas na ito ng opisina. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya umasa na pipigilan siya ni Zhao. Pero mukhang wala itong plano dahil nakarating na siya sa bahay nito nang walang naririnig mula kay Zhao. Ikaw ang naghanap ng away, tapos ngayon magpapasuyo ka. Wika ni Mika sa sarili habang nakatingin sa papalubog na araw. Sino ka ba ha? Jowa ka ba para magpasuyo? Pagak na natawa na lamang si Mika sa kanyang sarili at napailing-iling. Sa buong magdamag, inisip niya ang buong nangyari. Napagtanto niyang tama lang ang kanyang ginawa. Pero paanong nakakagilty na ngayon ng tama? Wala siyang gana ng gabing yun, kaya hindi siya kumain ng hapunan. Natulog siya ng maaga at nagising na lamang siya nang maramdaman ang presensya ni Zhao. At gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang biglang halikan siya nito sa noo. Narinig ko sa mga kasambahay na hindi ka daw kumain ng hapunan. Saad nito sa kanya, sa mababang tono. Sasamahan mo ba akong kumain kung aayain kita ngayon? 9:00 na pero pwede pa rin tayong kumain. Bumangon si Mika at tumango dito. Sinamahan niya itong kumain at tila nawala ang pagtatampo nila sa isa't isa ng ganun lang. Dumaan ang ilang linggo at mas lalo siyang napalapit kay Zhao. At nasasanay na siya na nagigising sa tabi nito. Sa tingin mo ba, kung di ka niloko ng ex-fiancé mo, masaya ka ngayon bilang asawa niya? Biglang tanong ni Zhao
habang nasa tabi niya ito. Yun agad ang tinanong nito nang magising sila mula sa pagkakatulog. Sa totoo lang, hindi ito sumagi sa isip ko. Napaisip si Mika. Kundi man siya nagloko, bago kami kinasal, sure ako magloloko pa rin siya sa pagsasama namin bilang mag-asawa. Ganun kasi siya eh. Nakikita ko naman. Nagkunwari lang akong bulag para manatili siya sa akin. At alam ko naman na kapag dumating ang araw na yon, mas masasaktan ako. Kaya masasabi kong mas mabuting ganun na lang ang nangyari. At least, hindi ko siya naging asawa. At ako ay naging asawa mo. To Julie Zhao, kaya napangiti na lamang siya bilang pagsang-ayon. Ikaw ba? Sa tingin mo, sinong babae ang pakakasalan mo kundi ako sinaktan ni Steve? Nah, I doubt it. Sigurado akong hindi pa ako kasal hanggang ngayon. Unang kita ko pa lang sa'yo sa bar, alam ko ikaw na yung gusto kong pakasalan. I don't know. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, pakiramdam ko iba ka sa mga babaeng nakilala ko. At napagtanto kong tama nga ako. Hindi alam ni Mika kung sasang-ayon ba siya o tututol. Pero isa lamang ang alam niya. At yun, ay sa unang pagkakataon, gusto niyang maniwala na tama ang akala ni Zhao. Bakit hindi mo na tayo bumangon bago nag-usap, no? Lalo na't may trabaho ka pa. Wika ni Mika subalit na natili pa rin nakahiga sa kama si Zhao. Naisip ko mag-day off today. Gusto ko magpahinga muna sa trabaho. Talaga? So hindi ka aalis? Bakit? Gusto mo ba akong umalis? Hindi. Actually, natutuwa ako. Pwede mo ba akong ipasyal sa cabin sa likod ng bahay mo? Gusto kong bumisita doon. Noong nakaraan pero gusto kong kasama kita kapag pumunta ako doon eh. Are you asking me on a date, love? What? Anong date? A cabin date. Pagpupunto nito at nanunod siyang tumingin sa kanya. Kasi kung oo, hindi naman ako tatanggi. Eh di kung ganon, let's go on a cabin date then. Can we go now? Doon na lang tayo mag-breakfast. Ako na magluluto para sa atin. Excited na wika ni Mika. Sure. Wika nito at sinuri ng saglit ang mukha niya. Mas maganda ka kapag masaya ka, Mika. Bagay sa iyo nakangiti lagi. Kiming pagngiti lamang ang itinugo ni Mika, bago niya ito inapurang tumayo at kumilos na. Pasado 8:00 na sila ng umaga nakarating sa cabin at hindi na alis ang ngiti niya sa labi. Alam mo, sinadya kong ipaggawa tong cabin noon para sana sa mga upcoming dates na gagawin namin ng mapapangasawa ko. Base sa kung gaano kakasaya ngayon, hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko. Saad ni Zhao at inilapag na ang kanilang kakailanganin para sa araw na yon. Ikaw pa lamang ang babaeng dinala ko dito sa cabin ko. Malas sila. Ako lang ang nakatapak sa magandang cabin na to. As if naman papayag ako mangyari yon. You are the only woman I brought here for a reason. Punto ni Zhao upang mamulan na naman ang kanyang pisngi. Naku, magtigil ka nga, Zhao. Kapag talaga nahulog ako sa'yo dahil dyan sa pagganyan-ganyan mo, tignan mo, baka magsisi ka. Biro ni Mika habang nagtitimpla siya ng kape. Mas magsisisi ako kung di ka mahuhulog sa akin. Napatigil siya sa paghahalo ng kape dahil sa sinabi nito. Kinailangan niyang tumigil dahil bigla na lang tumibok ng mabilis ang puso niya. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, pakiramdam niya mabibingi na siya. Kulang ka lang sa kape. Nauutal na sagot ni Mika upang pagaanin ang tensyon sa pag-abot dito ng kape. Alam ko kung gaano mo kagusto ang kape kaya sige na, uminom ka na. Paano ko sabihin kong mas gusto na kita kaysa sa kape? Hindi agad nakaisip si Mika na itutugon. Nagpanggap na lang siyang natatawa upang pakalmahin ang sarili niya. Oh my God! Hindi ko alam na palabiro ka pala, Zhao. Ani Mika, sabay tinalikuran na ito upang kunin ang kanyang kape.
Ngunit, bago pa man siya makarating sa counter, agad na pinigilan siya ni Zhao. Dahan-dahan siya nitong hinila upang paharapin siya sa gawin nito. Hindi ako nagbibiro, Mika. Totoo ang mga sinabi ko sa'yo. Saad nito at inilapit ang mukha sa kanya. Alam kong biglaan, pero hindi ako nagsisi na ikaw ang pinakasalan ko. Hindi ako kailanman magsisisi. Walang naitugon si Mika kay Zhao at natagpuan niya na lang ang sarili na naaakit na halikan ng labi nito. Kaya naman sinunod niya ang kagustuhan sa oras na yon at hindi siya nagsisi sa mga sunod na nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Zhao. She had the most passionate and hot kiss from Zhao, as if it was her first time. Tuluyan niya ng pinawi ang hiya sa katawan at pinaira lang kanyang kagustuhang masubukan muli ang mainit na gabi na nangyari sa kanila noong sila ay kinasal. God, I really hate Mondays. Saad ni Zhao matapos nito patayin ang alarm clock. Halos, 1 buwan mo na yan sinasabi Natatawang tugon ni Mika at hinarap ito. Nito ko lang naman kinamuhian ng Lunes. I used to love Mondays because of work. Pero ngayon ayoko na. Gusto ko na lang hindi kumilos at tumabi sa'yo buong araw. Hinila siya nito palapit at mahigpit siyang niyakap. Naramdaman niya ang panay na amoy nito sa kanyang leeg. Subalit hinayaan niya lamang ito. Sa halos 2 buwan na kasama niya si Zhao, naging habit na nito na gawin yun bago matulog sa gabi. At pagising kinaumagahan. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Ganito kabango ang natural scent mo. Bulong nito sabay, naramdaman niya ang pagngiti nito sa kanyang pisngi. I wish I could smell you all the time. Pero kailangan ko magtrabaho. Tumango si Mika bilang pagsang-ayon kay Zhao at pinanood itong maghanda. At dahil late na ito sa trabaho, hindi na ito nakakain ng agahan. Sigurado ka bang okay ka lang dito sa mansyon? Kung may plano kang puntahan, pwede ka magpasama kay Manong Raul any minute. Shopping, salon, o kung ano pa, you name it. Ikaw ang masusunod. Anito, sabay lapit sa kanya. I'm just worried na baka mabagot ka dito sa bahay. Nababagot konti, pero mas gusto ko dito kaysa sumama ako sa opisina mo at pag-usapan ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Hihintayin ko na lang pag-uwi mo mamaya. Hinalikan siya nito sa pisngi at nagpaalam na ito. Nang makalabas ito ng bahay, dali-dali siyang tumungo sa kusina upang magluto. Plano niyang isorpresa ito ng brunch dahil hindi ito nag-agahan. Nagluto na lang siya ng konting creamy chicken ala king para sa kanilang dalawa at nagbaon siya ng fresh strawberries bilang dessert. Pasado 8:00 nang makaalis si Mika sa bahay. At 10:00 na ng umaga, nakarating siya sa opisina ni Zhao. Nakatanggap siya ng masasamang tinginan galing sa mga empleyado kaya naman agad siyang dumiretso sa opisina ng asawa. Napawi agad ang kanyang pagkabahala nang napangiti si Zhao nang salubungin niya ito. Salamat sa masarap na brunch, love. I appreciate it. Hindi ko inakalang ganun ka pala kasarap magluto. Wika ni Zhao, sabay inabot ang kanyang kamay. Ako ang tagaluto sa mga request ng mag-inang Castillo kaya natuto ako magluto. Kahit may kasambahay naman sa bahay, ako talagang gusto nilang pahirapan. Ako ang Cinderella nila dahil anak ako sa labas. Malungkot na wika ni Mika nang maalala ang kanyang nakaraan. I'm sure, pinagmumura at sinusumpa na naman ako ng stepmom ko ngayon. Lalong-lalo na kung sinampal ko ng pagkalakas ng pinakamamahal niyang anak. Curious lang ako. Umasa ka bang lalambot ang pagtrato ng stepmom mo sa'yo? Sa tagal mo silang pinagsilbihan? Ipinagsiklop ni Zhao ang kanyang daliri habang naghihintay ito sa kanyang sagot. Nung teenager ako, oo. Pero hindi na ako umaasa nung mas tinrato niya pang kasambahay namin bilang pamilya ni Mrs. Castillo kaysa sa akin.
Hindi rin ito pumayag na tawagin ko siyang mama. Pagak na natawa si Mika sa pait ng naranasan niya sa buhay. Pati nga sarili kong ama hindi ako mapagtanggol eh. Ang sasama nila, Mika. Ang lupit nila sa'yo. Kahit noon pa, may nararamdaman na akong may nangyayari sa pamilya Castillo. Ang galing lang nila magpanggap ng mga santo. Kaya ang daming tumatangkilik sa kanila bilang mapagmahal na pamilya. Umismid si Mika. Ayos lang yun. At least alam natin ang totoo. No, hindi okay yun. Sa pagmamalupit nila sa'yo, gusto kong ilabas ang baho nila. Masyado ka mabait, Mika. At hindi ako ganoong tao. Kung may karapatan lang ako at maghiganti ka ngayon din, gagawin ko nang walang pag-aalinlangan. Okay naman ako ngayon, kaya hindi na kailangan pero salamat, Chow, ha? Nalungkot ako sa ginawa ni Steve sa akin pero ngayon, magpapasalamat pa ako. Dahil sa lahat-lahat ng pwede kong alukin ng kasal, ikaw ang binigay ni Lord sa akin. Iniisip ko na lang ang magagandang nangyari sa buhay ko simula nang nakilala kita. Lumambot ang reaksyon ni Chow at bumalik na ang magandang ngiti nito sa labi. Masaya rin ako dahil ako ang lalaking naroon nung araw na yon. Pero may nararamdaman na naman ako masamang paparating, love. Nakita ko kung paano kapag bantaan ng kapatid mo. Sigurado ako may plano yun sa'yo. I know a devil when I see one. Kung meron man, haharapin ko siya. Puno ng kumpiyansang wika ni Mika. Isa pa hindi ako natatakot kay Amanda. O sa stepmom ko. Kasi alam ko nandito ka naman sa tabi ko. I'm sure hindi mo naman ako pababayaan. Nakangiti, tumango si Joe bilang pagsang-ayon sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ng brunch, agad din siyang nagpaalam upang umuwi sa mansyon. Mabilis lang lumipas ang araw at nakauwi agad si Joe bago pa magdapit hapon. Oh, ang aga ata ng uwi mo ngayon? Tanong ni Mika. Sinalubong siya ni Joe ng mahigpit na yakap at automatic na ibinaon ang mukha nito sa kanyang liig. Namiss kita agad eh. Namiss ko agad ang amay mo. Oh love, I don't think I will get enough of you. Sure ka ba talagang wala kang nilagay na pabango para akitin ako? Wala nga. Bakit pa ako maglalagay ng pabango kung kuhang-kuha na kita kahit wala akong ginagawa? Pang-aasar ni Mika. Tama ka. Kahit na wala kang gawin, kuhang-kuha mo ko. Kahit wala ka sa paningin ko, ikaw pa rin ang tumatakbo sa isip ko. Bigla siyang binuhat ni Jow at tumungo ito sa kanilang kwarto. Pero ngayon nandito na ako, lulubusin ko na ang oras na to. Halos lumipad ako pa uwi sa bahay kung alam mo lang. Natawa si Mika at pinagbigyan niya ang hiling nito. Naging abala sila sa isa't isa. Nakalimutan nilang kumain ng hapunan ng gabing yon. Kinabukasan, late nang nagising si Mika at wala na sa tabi niya si Jow. Subalit, may iniwan itong mensahe na idinikit ito sa bedside table. Ang payapa mong matulog, hindi ko kayang gisingin ka, love. Ang pagising sa tabi mo, pinakaabangan ko araw-araw, alam mo ba? Huwag mong kalimutan kumain na agahan, alright? Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Kahit meeting or huge deals pa ng kumpanya, handa akong unahin ka kaysa trabaho ko. Napangiti si Mika sa mensahe ni Jow at pumanhik siya paibaba. Gaya ng gusto ni Jow, kumain siya ng agahan habang nanonood ng balita. Subalit, hindi niya nagustuhan ang balitang bumungad sa kanya nang tungkol yon sa pamilya Castillo. Yun ay ang engagement ni Steve at Amanda. Okay lang yun, Mika. Okay ka lang. Aniya sa kanyang sarili. Pero kahit anong gawin niyang pagtitiyak sa sarili, pakiramdam niya pa rin may konting kirot sa puso niya. Oo, kinamumuhian niya ang ginawa ni Steve. Pero ito lamang ang kanyang naging kaagapay sa loob ng 5 taon. Ngayon pa lang yun rumihistro sa sistema niya at hindi niya inakalang masasaktan pa rin siya dahil dito. Abala siya sa pag-aliw sa sarili nang marinig niya ang pagkatok sa pinto. Bumukas ang pinto at bumungad si Jow na nag-aalalang lumapit sa kanya. Narinig ko ang balita at naisip kong umuwi agad. I'm sorry.
Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng lalaki. Hindi niya na napigilan ang kanyang emosyon at inilabas niya ang pinakatatagong kalungkutan at sama ng loob. At hindi niya na kailangang ipaliwanag ang sarili kay Zhao dahil alam nito ang kanyang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Nanatili lang ito nakayakap sa kanya habang iniiyak niya ang kinikimkim na sama ng loob. Nung nalaman ko yung panluloko niya, uminom ako agad para mawala yung sakit. And then you came and divert my pain into comfort. Pero ngayon ko lang na-realize na masakit pala talaga. Ngayon ko lang hinarap ang ginawa ni Steve at nasasaktan ako. Humagulhol siya sa balikat ni Zhao at hinayaan lamang siya nito. Hindi rin ito nagsalita dahil baka nag-aalala ito na mapuputol nito ang kanyang paglabas ng sama ng loob. Akala ko okay ako eh. Akala ko ayos lang sa akin na sila ni Amanda ngayon pero akala ko lang pala yun, Zhao. Hindi pala okay sa akin. Masakit pala. Nilabas niya lahat. Lahat-lahat ng nararamdaman niya ng hapon na yon. Hanggang sa nakatulog na lamang siya kaiiyak. Pagkagising niya, nakayaka pa rin si Zhao sa kanya at hindi pa ito nakapagbihis ng damit. Marahil naramdaman itong gising na siya kaya dahan-dahan na itong nagmulat ng mga mata. Okay ka na ba? Tumango si Mika at umismid sa lalaki. I'm sorry. Hindi ka tuloy nakapagbihis at nakakain ng hapunan. Pwede mo naman akong iwan ng tulog na ako pero hindi mo ako binitawan. It's because I don't want to. Gusto ko nasa tabi mo lagi. Alam ko hindi ka pa okay ngayon, Mika. Hindi ko matanggap na ginawa sa iyo ng lalaking yon. At iniyakan siya na isang babaeng katulad mo. He doesn't deserve it. Hindi lang ako basta galit ngayon. Mika, nanggagalaiti ako. Pakiramdam ko hindi sapat ang ginawa ko sa kanya. Ikinulong ni Mika ang pisngi ni Zhao gamit ang kanyang palad at pinilit niyang ipagtagpo ang kanilang mga mata. Hey, okay lang yun. Umiyak ako kanina pero huling iyak ko na yun sa kanya. Tapos hindi na ulit. It's my way of accepting what happened and letting go of the past. Kailangan ko lang yun iiyak. Kasi hindi yun mawawala sa sistema ko kapag di ko ginawa. At nagpapasalamat ako na ginawa ko yun kasi mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Sandaling sasalungat pa sana si Zhao sa kanyang sinabi, subalit ipinagdikit niya ang kanilang noo upang patunayan na totoo ang sinabi niya. Believe me, okay na ako, Zhao. Nilubos ko na lahat kagabi at tinanggap ko na ang lahat. Huling beses na yon. At pangako hindi na yun mauulit pa. Pagtitiyak ni Mika kay Zhao, sabay hagod sa liig nito. Karaniwan, si Zhao ang unang nagdadampi ng halik sa kanya. Pero ngayon, siya na ang humalik sa asawa. Hindi sa pisngi, kundi sa mismong labi nito. At tila para bang natural na yun para sa kanya. At wala siyang naramdaman na kung anong pag-aalangan. Bakit di na lang tayo kumain? 9:00 pa lang naman. Anong gusto mong kainin? Ikaw. Pilyong sagot nito kaya napahalakhak siya. Hindi naman sa tatanggihan ko yon. Pero kailangan muna natin kumain talaga. Nagugutom na rin ako. Ani Mika. At hinila na ito patayo. Kailangan natin kumain para may lakas tayo para mamaya. Ngiting tagumpay si Zhao sa kanya. At halos hilahin na siya nito papuntang kusina para kumain. Kinabukasan hubad siyang nakagising sa tabi nito. At hindi na siya nag-abala na magtakip sa katawan. Nagpaalam na ito para magtrabaho, subalit wala pang minuto nang bumalik ito sa kanilang kwarto, habang daladala ang isang kahon. Ano yan? At saka bakit di ka pa pala umaalis? Tanong ni Mika at nagsuot na ng roba. Well, paalis na ako nang may naabutan ako sa entrance. Inilapag ni Zhao ang kahon sa bedside table bago ito nagpakawala ng malalim na paghinga. I think mas mabuting sumama ka na sa akin sa trabaho simula ngayon. This is alarming, Mika. At di mo ito magugustuhan. Nagtatakang tinignan ni Mika ang kahon at napasinghap siya nang malaman ng ibig sabihin yon. Ulo yun ng baboy na sariwa pa ang dugo. It's Amanda. Palagi niya ako inaasar na baboy kasi malaman ako
Obvious naman. Sigurado akong si Amanda ang may gawa nito. That bitch. Asik ni Jao. Isa itong pananakot. Pwede ko siyang idemanda kung may ebidensya lang ako na siya ang gumawa nito. Kailangan nating mag-ingat simula ngayon. Sumang-ayon si Mika at puno ng pagbabadya na sinipat niya muli ang kahon. Siyempre, si Amanda lang ang may gawa niyon at wala nang iba. Matitiis niya pa ngayon ang ginawa nito, pero hindi na siya magpipigil kung sakali mang may gawin itong pagbabanta muli. Lalabanan niya ito at sisiguraduhin niyang magsisisi ito sa ginawa nito sa kanya. Mika, love, nasan ka? Natatarantang tanong ni Jao kaya naman dali-dali niyang tinapos ang pagsusuri ng mukha sa salamin. Lumabas siya sa banyo at natagpuan na hindi mapakali si Jao. Nandito, bakit? Agad siyang nilapitan ni Jao at niyakap. Akala ko umalis ka nang wala ako. Saglit lang ako pumunta sa finance room. Pagbalik ko wala ka na. Akala ko may nangyari sa'yo masama. Ano ka ba? Ayos lang ako, galing lang ako CR. Isa pa, hindi ko naman ipapahamak ang sarili ko eh. Ang kasunduan natin, hindi ako magpapadalos-dalos at alam mo dapat lahat ng gagawin ko. Huwag ka mag-alala, hindi ako mawawala sa'yo. Lalong-lalo na sa paningin mo. Hindi ko lang maiwasang mabahala, love. Pagkatapos ng pinadala ng kapatid mo, pakiramdam ko may binabalak siyang masama. At saka hindi na ako magtataka kung kasabwat niya ang kupal mong ex-fiancé. Parehas silang may motibo. May galit sa'yo, sa akin, sa ating dalawa. At dahil yun sa akin, umismid si Mika at bumuntong hininga. Maaaring tama ka nga, kaya kailangan natin magdoble ingat. Siguro alam din ito ni Mrs. Castillo. At kinonsinti niya pa ang demonyita niyang anak. It's possible. Pagsang-ayon ni Jao. At nag-aalala siyang tinignan. Wala naman akong dispute sa JLC. Nung nasa linen industry pa lang ang pinapatakbo ko negosyo. Pero noong nagtayo ako ng sariling modeling agency, doon ako nakaramdam na matinding rivalry sa pagitan namin. I mean, wala akong planong lamangan sila kasi bago pa lang ang negosyo ko. Pero nagka-advantage ako nang mag-resign si Isaiah Ramirez sa kanila last year at malaki ang ibinagsak ng kita nila. Ngayon lang nagbago ang statistics ng sale at hindi na nalalayo ang Volkovs sa kanila. Kung tutuusin, kaya ko silang lampasan kung gugustuhin ko. So anong pinaplano mo? Kung papayagan mo akong ipaghiganti ka, hindi ko lang tatanggalin ang JLC sa top modeling agency dito sa Pinas. Patutumbahin ko sila hanggang sa makalimutan sila ng mga tao na nag-e-exist sila sa larangan ng negosyo. Kaya ko yung gawin. Hindi agad nakapagsalita si Mika sa sobrang pagkamangha sa asawa. At hindi yan masamang ideya kung tutuusin. Marahil nagtaka si Jao sa kanyang pananahimik, kaya nilingon siya nito. What? Masyado bang malupit ang plano kong gawin sa negosyo ng pamilya mo? Did I sound scary for a moment? Oo, pero ang hot mong pakinggan. Bulong ni Mika at tinitigan ng gwapo nitong muka. Mas naging rugged itong tignan. And to think, handa kang gawin yun para sa akin? Parang bigla ako nasa dark romance trope. Grabe ka na, Jao. Masyado mo akong inispoil. At gustong-gusto kong gawin yun sa'yo lagi. I swear, love. Matagal ko na sana yung ginawa. Kundi ko lang kailangan ng permiso mo. Kaya kong paluhurin ng isang tao sa harap mo kung gusto mo. Napangiti si Mika at tuluyan niyang inakap ang tukso nang siniil niya ito ng malalim na halik. Handa na sana siya ipaubaya ang sarili nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Jao. Mabilis pa, sa 4:00 napalayo si Mika kay Jao at habol-habol ang hiningang nag-ayos ng sarili. Oh God, get a room! Tudyo ng matangkad na lalaki. Base sa bungad nito, mukhang kaibigan nito ni Jao. Alam kong kasal ka na at masaya ka ngayon. Pero patawarin mo naman ang opisina mo. Oh, fuck off, Rivera.
Para namang hindi ka nakikipag-sex sa public restroom. Balik to Jun ni Zhao. Public restroom ng gym at court. Angasan mo naman. At sikat akong basketball player. May pinipili pa rin ako lugar, no? Sagot naman ng kaibigan nito. Wow, parang ikinagwapo mo naman yun. Patuloy na pang-aasar ni Zhao. Ito lamang ang unang beses na nakita niyang nakikipag-asaran nito sa iba. Hindi na kasi kailangan, pinanganak akong gwapo. Dumaan ako sa opisina mo para sana magpahinga after ng modeling photoshoot ko sa first floor. Pero ganito ang nadatnan ko. Wag na pala. Uuwi na lang ako. And oh, by the way, nice to meet you, Mrs. Volkov. Dapat mong malaman na napakaswerte talaga ni Zhao sa'yo. Yun lang. Napahalakhak siya nang tumuloy-tuloy na ang lalaki sa paglisan. Hindi na rin ito pinigilan ni Zhao. Ba't di ko alam na may kaibigan ka pala? Natutuwang tanong ni Mika. Marami akong kaibigan. Isa lamang si Sebastian sa 5. At siyang pinakababaero. Sagot nito habang nakatingin sa pinto na pinaglabasan ni Sebastian. Alam mo, hiling ko talaga dun. Makabunti sa sobrang pagkababaero niya. Sana magkatotoo at para madala. Grabe ka naman sa kaibigan mo. Totoo yon, love. Si Isaiah Ramirez nga na mabait at maginoo nakabuntis ng babae at nagkaanak ng triplets. Si Sebastian pa kaya na babaero? Sana 4 ang maging anak niya kung makabuntis siya. Quadruplets para makita niyang hinahanap niya. Wika ni Zhao kaya natawa na lamang siya rito. Paano kung quadruplets din na ibigay sa'yo? Mas ayos. Kahit quintuplets pa yan, handa akong alagaan yan kasama mo, love. Handa akong maging ama nila. Napayakap si Mika kay Zhao at tinitigan ng maaliwalas nito muka. Magiging mabait at maalaga kang ama, Zhao. Deserve mo kung anong meron ka ngayon kasi napakabait mong tao. Deserve mo maging masaya. Ikaw ang kasiyahan ko. Biglang wika nito upang mas lalo siyang mapangiti. Kaya huwag ka mag-alala. Aalagaan kita. At hindi ka pwedeng mawala sa akin. Mangako ka na hindi ka mawawala sa akin. Tumango si Mika bilang pagsang-ayon. At hinalikan niya si Zhao bilang pagselyo ng kanyang pangako. Buong araw tumambay si Mika sa opisina ni Zhao ng araw na yon at nakauwi silang walang nangyaring masama. Ganoon na naging kalakaran nilang dalawa sa loob ng 2 buwan. Sa tingin ko, wala na tayong dapat ipag-alala. 2 buwan na nakalipas at walang nangyaring masama. Siguro masyado lang natin yung binigyan ng kahulugan? Ani Mika upang kunin ang atensyon ng asawa. Sinasabi mo bang hindi ka nasasama sa akin sa trabaho? Na hindi na tayo dapat maging maingat? Kunot noong tanong ni Zhao. Di naman sa ganun. Masyado na kasi ako nakakaabala sa trabaho mo, Zhao. Dito na lang ako sa bahay. Pangako, hindi ako lalabas para sure. Love, please. Namiss ko ang bahay sa 2 buwan na pagsama ko sa'yo sa office. Narealize kong hindi ako pang corporate. Mas gusto ko dito sa bahay. I'm considering pottering again. At naisip kong magandang maghulma sa cabin. Natahimik saglit si Zhao. Love, sinasabi mo bang handa ka nang bumalik sa pottery? Bago tayo kinasal, sinabi mong tinigil mo ang pagiging potter dahil sa pangmamaliit ng pamilya mo sa kakayahan mo. Knowing you are gearing for your dreams, again, it makes me happy. Kasi isa lang ang ibig sabihin nun. You are healing from your past and you are ready to move forward. Tumango si Mika at mangiyak-ngiyak nang umiti kay Zhao. I am. At dahil yun sa'yo, ayokong tumigil sa pag-heal. Hindi ngayong masaya na ako sa piling mo. Napangiti si Zhao at pinagdikit nito ang kanilang mga noo. Hahayaan kitang hindi sumama sa akin sa trabaho ngayon. Para sa gusto mong gawin pero ipangako mong hindi ka lalabas ng mansyon ng walang bantay. I will hire bodyguards for us starting tomorrow. Okay? Salamat, dahil lagi ka nandyan para intindihin ako, Zhao.
Hindi ako nagsisi na ikaw ang pinakasalan ko. Tugon ni Mika at hinalikan nito sa labi bilang pagpapaalam dito sa trabaho. Maya-maya naghanda na siya upang tumungo sa cabin. Subalit, may humarang sa kanyang lalaki na nakatakip ang mukha pagkalabas niya sa backdoor ng bahay. Nagtangka siyang tumakbo at humingi ng tulong. Subalit huli na ang lahat nang maramdaman niyang tinakpan ang kanyang bibig. Segundo lang ang lumipas, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sa kanyang isipan, tinatawag niya ang pangalan ni Jao. Unti-unting iminulat ni Mika ang mga mata nang may marinig siyang munting ingay sa hindi kalayuan. Nang mapagtanto niya ang nangyari bago siya mawalan ng malay, nagtangka siyang gumalaw at doon niya pa lamang nalaman na nakatali ang kanyang kamay at paa. Amanda, alam ko ikaw may gawa nito kaya magpakita ka. Pakawalan mo ko kung ayaw mong pagsisihan mo ang ginawa mo sa akin. Kaya nga kita pinadakip para ikulong, tas gusto mong pakawalan kita? Anong tingin mo sa akin, hangal? Umalingaw ang boses ni Amanda sa abandonadong warehouse at naaaninag niya lamang ito mula sa dilim nang huminto ito sa kanyang harap. Pinanggigilan nito ang kanyang buhok bago siya nito sinampal ng malakas. At saka lakas na loob ang pagbantaan ako Baka nakakalimutan mo kung sino nakakataas sa ating dalawa. Ako yon. Dahil sampid ka lang. Baka nakakalimutan mo. Kailanman hindi ka magiging Kastilyo na buhay kang sampid, mamamatay kang isang sampid. Wala akong planong maging Kastilyo. Kinalimutan ko na isa akong Kastilyo simula ng pagtulungan niyo ako ng inamong masahol pa ang ugali. Sa isang buwaya. At hindi yun nalalayo sa ugali mo. Aba? Sumasagot ka pa? Muli siyang sinampal ni Amanda bago ito pigilan ng kung sino. Kung hindi niya lamang naamoy ang pabango ng lalaki, hindi niya malalamang si Steve yun. Ba't mo ako pinigilan? Mahal mo pa ba yung baboy at pangit na yan? Hindi. Gusto ko lang matupad ang pinlano nating dalawa. After all, paghihiganti ko rin to para sa negosyo namin at hindi lang sa'yo. Wika ni Steve at tinignan siya ng masama. Tama lang na iwan natin siya dito nabubulok. Mga demonyo! Kahit kaya ni Jao na pahalikin kayo sa putik, hindi ko yun hiniling sa kanya. Kasi iniisip ko ang kapakanan nyo. Ikaw bilang kapatid ko, Amanda. At ikaw, Steve, bilang ex-fiancé ko. Sana pala ginawa ko na lang ang kagustuhan ni Jao una pa lang. Nagsisi ako na naging malambot ang puso ko sa inyong dalawa. Sa kabila na ginawa niyong pagkakasala sa akin. Yun ang pagkakamali mo. Dapat di ka naging malambot. Kasi kung ginawa mo yun noon pa, di sana wala ka sa sitwasyon mo ngayon. Muli nitong nilamukos ang kanyang buhok at hinila yun ng pagkalakas-lakas. Pagkatapos hysterical na tumawa si Amanda. Alam kong kinamumuhian mo ako, Amanda. Pero hindi ko inaasahan na ganito kalala ang ugali mo. Hindi ko inaasahan na handa mo ako patayin dahil lang sinampal kita noong araw na yon. Nanlisik ang mga mata ni Amanda at sinakal siya. Hindi lang yun ang dahilan ko. Gusto ni Daddy na ipamana sa iyo ang GLC dahil nalaman niyang asawa ka ni Jao Volkov. Para sa kanya, ikaw ang magpapalawak ng GLC dahil sa connection mo at magsasalba sa hinaharap nitong problema ngayon. Ako ang heredera noon. Bakit niya biglang ibibigay sa iyo? Bakit niya ibibigay sa isang sampid na katulad mo? Mas lalong humigpit ang pagkakasakal nito kaya napaigik siya sa sakit. Amanda! Ako ang nagmamay-ari ng GLC at para mangyari yon, kailangan kitang patayin. Walang magiging sayo, Mika. Walang magiging sayo. Pakiramdam ni Mika, anumang minuto malalagutan siya ng hininga. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang liig. Subalit namamanhid na rin ang kanyang muka. Sa mga oras na yon, ang tanging masasayang memorya lamang kasama si Jao ang tumatakbo sa kanyang isipan. At doon niya napagtantong mahal niya na talaga ito. At nakakalungkot lang na isipin na hindi niya man lang naipahayag ang totoong nararamdaman niya. Unti-unti nang bumigat ang kanyang mga mata. At bumungad sa kanya ang isang liwanag kasabay ng pagtawag ni Jao sa kanyang pangalan. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ngunit bago yun, naramdaman niyang umangat ang katawan niya sa ere. Mika, naririnig mo ba ako?
Kabado? Natanong ni Zhao. Dahilan upang magising ang diwa niya. Iminulat niya ang mata at nginitian ito ng matamis. Yun na ata ang huling beses na matatanaw niya ang mukha ng asawa sa pamamagitan ng paghinuha. Napaiyak siya at dahan-dahang hinaplos sa mukha nito. I'm sorry. I'm sorry, Zhao. Mahal kita. At nagpapasalamat ako. Kahit di kita nakasama ng matagal, natuto ako magmahal ulit at nalaman ko ang pakiramdam na pahalagahan. Mika, my love, you made it. Nasa ospital ka ngayon. Mahinang saad ni Zhao para tuluyan na siyang sampalin ng realidad. Doon niya napagtanto na nasa loob siya ng private hospital at pinapalibutan siya ng 5 naggagwapuhang lalaki na marahil mga kaibigan ni Zhao. Nang mapagtanto niya ang nangyari, sumiksik siya kay Zhao sa sobrang hiya. So, mahal mo rin pala ang kaibigan namin. Eh di wow sabaw. Wika ni Sebastian. Para ako nanonood ng live movie, grabe, nakakatouch. Komento ng isa pa. Well, masasabi kong si Zhao na ngayon ang nakakalamang sa ating lahat. May nanalo na. Segunda naman ang isa pa nitong kaibigan. Ka na mahiya sa amin. Kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ni Zhao, baka ipagmalaki mo pa. Pagtitiyak naman ng isa sabay ngumiti sa kanya. Love, these are my friends. Cooper, Benjamin, George, and Michael. You already met Sebastian before. Okay, ngayong kilala na kayo ni Mika, leave us alone. Pwede na kayong umalis at mambabayo ulit. Si Sebastian ang unang sumang-ayon at sumunod na ang lahat dito palabas. Nang sila na lang dalawa ni Zhao, tinanggihan niya ang kagustuhan nitong tignan siya ng diretso sa mga mata. Hindi mo na kailangan mahiya, love. Mahal din kita. Hindi ko gagawin ang lahat para iligtas ka sa kapatid mo kung di kita mahal. Oo nga pala. Ano pala nangyari? Nang sinabi mong hindi ka sasama sa trabaho, nilagyan ko ng maliit na recorder at tracker ang damit mo. Nagpasalamat akong sinunod ko ang hinala ko. Dahil pinakidnap ka ng kapatid mo sa araw na yon. Dahil sa recorder, napatunayan agad ang ginawa niya at nakasuhan siya ng attempted murder. Silang dalawa ni Steve. Alam niyo na stepmother mo kaya nakulong din to. Ngayon naiwan ng papa mo mag-isa na sira na ang reputasyon dahil sa asawa at anak niya at posibleng pabagsak na ang GLC. I'm so glad we arrived on time. Kasi wala ka na sana sa harap ko kung di kami agad umaksyon. Tuluyan ang naluha si Mika. Hinila niya ang kamay nito at inilapag sa kanyang dibdib. Hindi niya muna inisip ang kakaharapin ng ama. Salamat, Zhao. Salamat sa pagligtas sa akin. Salamat dahil nakipag-inuman ka sa akin ang gabing yun. Ngumiti si Zhao bilang pagsang-ayon bago ito umayos na upo. Ano sa tingin mo kung magpakasal ulit tayo? Church wedding naman, gaya ng gusto mo. Pagkalabas mo agad ng hospital, love. This time, hayaan mo ako mag-propose sa'yo. How about that? Muling naluha si Mika sa alok nito at unti-unti siyang tumango sa lalaki. Ba't mo pa ako tinatanong? Sa tingin mo ba tatanggihan ko yun? Wala lang. Inisip ko lang ang sitwasyon mo ngayon. At baka may iba ka pang gustong gawin. Lalong-lalo na kung plano mong ipagpatuloy ang pottery. Handa akong pakasalan ka sa simbahan kahit anong oras, kahit anong araw, Zhao. Ganun kita kamahal. Kaya tanungin mo na ako ngayon, galingan mo. Pabirong demand ni Mika sa asawa. Kaya natawa ito. Bigla itong naglabas ng singsing na agad nagpasinghap sa kanya. May singsing ka? Sa bagay, kailan ka ba hindi naging handa? Kinindatan siya nito. Lagi akong handa. Gusto mo gumawa tayo ng baby number 1 ngayon din eh. Balik to June naman ito sa kanya. Napangisi si Mika kay Zhao bilang pagpahayag ng kanyang kagustuhan. Nang akmang hahalikan siya nito, pinigilan niya ito at inilipat ang una niyang singsing sa kanang palasingsingan. Tanungin mo muna ako bago natin gawin. Buong buhay kong hinintay ito.
Alright. Mika Angela Volkov, can you make me happy all over again by marrying me twice? Yes, Zhao Volkov, my husband and my savior. I am willing to marry you. I will marry you 100 times if you want. Now give me a child. Tumatanda na tayo, gusto ko na ng anak. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zhao at ibinigay nito ang kagustuhan niya. Medyo hindi akma ang lugar upang gawin yon. Pero naisip niyang wala siyang dapat sayangin na panahon upang matupad ang gusto niyang maging ina. At hindi siya nagsisi nang magdalang tao siya makalipas ng 1 buwan. Ilang taon ang lumipas bago natupad ang kagustuhan ni Mika na magtayo ng sariling negosyo mula sa paghuhulma ng mga pot. Nagsimula siya sa maliit na butik hanggang sa tinangkilik yun ng mga tao. Habang si Zhao naman, hindi kailanman bumaba sa spot nito bilang top businessman sa loob ng 8 taon. 7 years later, sa tingin mo ba sa edad natin ngayon, ayos pa magkaanak na isa pa? Biglang tanong ni Zhao habang nasa cabin sila. Habang abala sila sa paghihintay sa paglubog ng araw, hinayaan lamang nila ang kanilang anak na sina Alexander Timothy at Alastair Thomas na maglaro sa ginawa nilang swing para sa dalawa. I mean, posible pa kaya? I'm almost 40 next day and you are going to be 37. Ngumiti si Mika sa pinakamamahal niyang asawa at ipinakita dito ang regalo niyang pregnancy test. Naintindihan nito agad ang ibig sabihin nun at napatayo sa tuwa. Positive? Oh my God, love! We're having 3rd child. At babae ngayon, mahal. Magkaka-baby girl na tayo. Happy birthday! Muling napasinghap si Zhao at napaiyak ito sa tuwa. We are having baby Alexandra? Oh my God, love! Sobrang saya ko ngayon. This is one of the best gifts I ever received from you, my dear wife. Walang araw na hindi kita minahal. At nagpasalamat ako sa Diyos na nakilala kita sa pagkakataon na yon. Hinalikan ni Mika ang kamay ni Zhao at ikinulong niya ang mukha nito gamit ang kanyang palad. Wala akong minahal ng ganito. Ganito kalalim kundi ikaw lang. At binigyan mo ako ng dahilan para mahalin ko ang sarili ko. Mahal na mahal kita, Zhao. Ikaw at ang mga anak natin. Habang buhay. Ikaw ang magiging tagapagligtas ko. I love you. Saad ni Mika, pagkatapos, binigyan ng isang mahigpit na yakap ang kanyang pinakamamahal na asawa. The End. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. And for today, let's have a shout out sa mga taong walang sawa sa pagko-comment sa mga audiobook na kanilang pinakikinggan sa aming channel. Shout out to Virginia Salarza, Cleo Kawaling, Flore Pangan, Yolanda Batal, Janisa De La Torre, Imelda Forteza, Leonil Perea, Cecil De Luna, Ritz Mia, Nene Briones, Eva Oclarit, Josefina Rubio, Winnie Kaisip, LV Candotol, and Christy Divina. Sa lahat ng mga taong nabanggit at hindi nabanggit na sumusuporta sa aming channel, nais naming ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyo. Walang pagsidla ng aming kasiyahan sa tuwing nakikita namin ang inyong pangalan na sumusuporta sa channel namin, lalong-lalo na sa comment section ng bawat audiobook na inyong pinapakinggan. Muli maraming salamat po. Thank you very much and God bless.